Bakit pa kailangan nating i-outsource o ipagawa sa iba ang isang bagay kung kaya o pwede naman nating itong gawin? Hello, what's up mga kabisyo? Ang vlog na ito ay tungkol sa outsourcing at kung bakit ito ginagawa ng karamihan, lalong-lalo na yung mga malalaking kumpanya, pati na rin yung mga maliliit at nagsisimula pa lang na alam ang ginagawa. Kaya kung nagtataka ko kung bakit kailangan pa nating ipagawa sa iba ang isang bagay na kaya naman nating gawin, then tapusin mo ang video ito dahil siguradong masasagot natin ang katanungan mong yan. Dati, nung nasa Korea pa lang ako, nagtrabaho ako sa paggawa ng steel deck. Yung yero na nilalagay sa slab, yung ginagawang pamporma sa slab, tapos fix na hindi na tinatanggal. Yun yung steel deck. Pero sa Korea, ang steel deck doon ay may bakal na sa ibabaw na naka-welding na sa yero. Hindi kagaya dito sa Pinas na plain na yero lang, tapos babakalan pa lang sa ibabaw pag nakasalpak na. Yung bakal doon na ina-welding namin sa ibabaw, ina-outsource ng kumpanya yon. Kinukuha yun galing sa ibang factory din. Nagtataka ako kung bakit pa kailangan kumuha ng mga bakal doon sa kabilang factory. Yan laki ng kumpanya eh. Sabi ko sa isip ko, pwede naman silang gumawa ng lutuan ng bakal para sila nang mag-manufacture ng bakal para hindi na nila kailangan kumuha sa iba. Kasi ang akala ko, makakatipid sila pag ganun. Dahil yung kikitain sana ng kumpanya na nagpo-produce ng bakal, ay magiging kita na sana ng kumpanya na pinagtatrabahoan ko. Pero akala ko lang din pala yun. Nauto din ako sa maling akala ko. Kaya nung nagnegosyo na ako, doon ko napagtanto lahat kung bakit ginagawa ang outsourcing at kung bakit mas mainam na ipagawa sa iba kaysa gawin mo lahat. At eto yung ilan sa mga dahilan kung bakit nagiging powerful ang outsourcing. Isang dahilan kung bakit nagiging powerful ang outsourcing ay yung tinatawag na enhanced efficiency and productivity o mas maayos at mas mabilis na paggawa. Ang isang kumpanya na nakapokus lang sa isang kanyang ginagawa, mas maayos at mas mabilis nilang nagagawa ang kanilang ginagawa. Kasi yun lang palagi yung ginagawa nila eh. Kaya sa tagal na nilang paulit-ulit na ginagawa ang isang bagay, natutunan na nila kung paano nila magagawa ito ng mas maayos at mas mabilis. Isipin mo na lang magbibake ka ng tinapay. Kung hindi pagbibake ang ginagawa mo araw-araw, magagawa mong magluto ng masarap na tinapay. Pero matatagalan ka nga lang. Kasi isipin mo pa yung procedure eh. Tapos baka manunod ka pa muna ng tutorial. Tapos malamang, magkakamali ka pa muna sa una. Pero habang paulit-ulit kang nagbibake, bumibilis ka na. Kasi namamaster mo na eh. Kaya naiiwasan mo na ang pagkakamali at mas lalo mo pa itong napapasarap. Kaya kung i-outsource mo ang task sa iba, panigurado, mabe-benefit mo yung mas maayos at mas mabilis nilang paggawa. Isa pang dahilan kung bakit powerful ang outsourcing ay yung mabe-benefit mong higher quality and expertise. Pag ang isang kumpanya, iisa lang yung kanilang ginagawa, lalo na pag matagal na sila sa industriya, panigurado, expert na sila doon. Ikaw ba naman araw-araw iisa lang ginagawa, di ba? Kaya panigurado, yung ipapagawa mo, kahit mahirap man yan, kayang-kaya nilang gawin yan. Mahirap para sa'yo pero para sa kanila, sisiw na lang yun. At kung expert sila sa ginagawa nila, panigurado, mas higher quality yung produkto nila. Kasi nga sa tagal na nilang ginagawa ang isang bagay, alam na nila kung ano yung mga pasikot-sikot nun. Kaya alam nila kung paano mapapataas yung quality nito. Kaya makaka-benefit ka sa quality ng produkto kung ina-outsource mo, kumpara pag ikaw ang gumagawa. Maliban na lang kung expert ka sa bagay na yon. I-outsource mo pa ba kung expert ka naman doon? Ikaw na magtayo ng service provider mo pag ganyan. Pero mag-ingat sa mga eksperto kuno ah. Marami kasing mga eksperto kuno ngayon eh. Lalo na pag bago pa lang sila sa industriya. Pinagpapraktisan pa lang nila yung mga kliyente nila. Ang dami ko nang na-encounter na mga ganyan kasi. Yung ang dami-dami nilang sinasabi para magmukhang eksperto kuno. Tapos at the end of the day, naipagtalo ka pa sa kanya eh, kasi pinagpapraktisan ka lang pala. Kaya mag-ingat din doon lang tayo sa may mga credibility. Pero in general, beneficial ang pag-outsource. Kasi mabe-benefit mo yung quality and expertise ng isang trabaho o isang produkto mula sa mga legitimate na service providers. Isa pang dahilan kung bakit powerful ang outsourcing ay yung cost reduction. Akala ko dati, kung ikaw ang gagawa lahat, makakatipid ka. Kasi hindi mo na kailangang magbayad ng iba eh. Pero hindi pala. Nagkamali na naman pala ako. Nauto na naman pala ako.
Pag nakapokus ka lang sa isang bagay, doon ka pala mas nakakatipid. Kasi ma-apply mo yung tinatawag na economy of scale. Sa economy of scale, habang dumarami yung ginagawa mo, bumababa yung cost per item. Kaya mas nakakatipid ka. Kaya nga ang daming mga Chinese product kasi bultuhan silang gumawa. At kung bultuhan yung product nila, nagiging mas mababa yung puhunan ng isang item. Kaya mabibenta nila ng mas mura. Kagaya na lang nung isang araw, kasi nagpagawa ko ng lamesa sa isang karpintero Yung karpintero, alam naman niya kung paano gumawa ng lamesa. Pero dahil hindi yun ang ginagawa niya araw-araw at wala siyang malalaking makina, kaya matagal niyang natapos. Kaya siningil niya ako ng 3,000 kasi matagal daw natapos Labor lang pa yun sa amin na lahat yung mga materyales. Pero hindi na ako nagreklamo kasi nag-effort din naman siya at tulong na rin para sa kanya yun kasi wala siyang trabaho. Pero pag bibili ka ng lamesang gawa ng mga kumpanyang nakapokus lang sa lamesa, saglit lang nilang gagawin yon. At mura mo lang may bibili kasi gawa yun sa economy of scale Kaya mura lang nila may bibenta yon. Kaya pag nag-outsource ka, makakamura ka. Kasi magkano lang lamesa sa market 1,000 lang. Tapos hindi mo na kailangan bumili ng mga materyales. Yung pinagawa ko, 3,000 labor lang. Tapos bibili ka pa ng materyales. Kaya mas lalong mas mura pag i-outsource ang mga ganon. And lastly, one of the most significant benefit of outsourcing is the liberation of time. O yung pagkakaroon mo ng time. Hindi yung time freedom Iba na kasi yung kahulugan ng time freedom ngayon Dahil sa mga bugok na mga scammer na yan, pinupulyot nila yung mga utak ng mga kabataan ngayon Kaya tuloy ang daming nai-scam. Kaya sa mga kabataan, huwag na huwag kayong magpapaniwala dyan sa sinasabing time freedom. Walang ganyan sa totoong buhay. Kaya tingnan nyo yung mga tunay na bilyonaryo. Yung mga tunay na bilyonaryo kasi ang tingnan nyo hindi yung mga nagpapanggap lang na bilyonaryo. Pahila-hilata ba sila? Papasyal-pasyal lang ba sila? Hindi. Nagtatrabaho sila ng malupit. Kahit bilyonaryo na sila. Kasi yan ang realidad sa buhay. Walang time freedom. Okay, back to topic tayo. Ang pagkakaroon mo ng time, ang isa sa pinakamalaking benefit ng pag-outsource. Kaya malaking benefit ang pagkakaroon mo ng time dahil magagamit mo ito para makapag-focus at mapagtrabahoan yung mga bagay na mas importante. Kaya ang pag-outsource, hindi pang tamad. Hindi mo i-outsource ang isang bagay dahil tinatamad ka lang itong gawin. Mali yun. I-outsource mo isang bagay para makapag-focus ka at mapagtrabahoan mo pa yung mga bagay na mas valuable. Halimbawa yung pag-accounting sa negosyo mo, madali lang naman gawin yan pero time-consuming. Pag ginagawa mo yan, nawawalan ka ng time para asikasuhin yung mga bagay na mas importante sa negosyo mo. Ano ba yung mas importanteng bagay na mga yun? Yung pagbebenta, yung pagpapalaki sa negosyo, kasi yun yung magbibigay ng income para sa'yo. Kasi kahit accounting ka ng accounting dyan, kung wala ka din namang benta, wala din Magbenta ka para may pang-hire ka ng accountant mo. Doon ka mag-focus sa pagbebenta. Kasi yun yung tunay na trabaho ng negosyante. Yung magbenta para may pang-hire ng empleyado. Hindi yung magtipid. Yung mga nagtitipid. Kasi gusto nila, sila lang yung kikita. Kaya hindi sila umaasenso Kaya hindi lumalaki yung negosyo nila. Kasi pinagdadamot nila Walang mali sa pagtitipid, lalo na sa una pag nag-i-cause pa yung negosyo. Pero pag kumita naman na yung negosyo mo, huwag mo nang ipagdamot, mag-hire ka na. Kasi tutulungan ka din naman ng empleyado mo makabenta Kasi malulungkot din naman yung kung wala kayong benta Kasi alam niya na kung wala kayong benta, wala din siyang sasahurin. Kaya kung kumikita yung negosyo mo, maawa ka naman sa mga taong walang trabaho. Mag-hire ka o i-outsource mo yung mga bagay na kailangan mo i-outsource para lumaki yung negosyo mo. Hindi lang sa pagninegosyo ang pag-outsource mga kabisyo. Ginagawa din yan sa mga personal aspects. Mahalaga din yan kasi kailangan natin magkaroon ng time para sa sarili o para sa pamilya. Halimbawa sa paglalaba, time consuming ang paglalaba. Kasi nakikita ko yung mga iba halos buong araw na silang naglalaba Hindi na makatao Imagine napakalaga ng oras, tapos yung buong araw mo na naging productive ka sana, ginugol mo lang sa paglalaba. Diba? Imagine yung quality time sana na makabanding ka ng mga asawa at anak mo. Imagine yung quality time sana na makabanding ka ng asawa at mga anak mo. Tapos ipinagkait mo pa dahil nasasayang ka lang sa pagpapalaundry mo. Gusto mo ba nun? Ito kasi ang mindset ng mga poor mindset
Akala nila ang pagpapalaundry ay katamaran. Hindi. Kung nagpalaundry ka dahil tinatamad ka, o pwede pang katamaran yun. Pero pag nagpalaundry ka para magkaroon ng quality time o dahil mas may importante ka pang gagawin, productivity yun. Hindi yun katamaran. Ibig sabihin, mas healthy yun kasi mas marami kang natapos sa isang araw. Kasi ginugol mo lang yung buong araw mo sa paglalaba. Kagaya nung nasa Korea pa lang ako eh. Ang mga Koreano kasi, mahilig silang gumamit ng mga machine at mga latest technologies. Kaya sa mata ng mga ibang tao, sinasabing tamad daw mga Koreano. Kasi puro na lang daw sila washing machine, online delivery, at kung ano-ano pang mga latest technologies. Pero para sa akin, wise nga yun eh. Kasi namamaximize nila ang paggamit ng technology para mas marami silang matapos sa isang araw. Kaya sila mayaman eh. Kasi yung mga bagay na hindi importante, pinapagawa nila sa mga iba. At yung mga bagay na mas importante, yun yung mga inaasikaso nila. Kaya sila mayayaman eh. At hindi katamaran yun. Tayo, kaya ang daming mahirap sa atin kasi tinuruan tayo magtipid. Tinuruan tayo na gawin lahat yung mga bagay na kaya nating gawin para hindi na gumastos. Mali. Walang masama sa paggastos. Walang masama kung gagastos ka para magiging productive ka. Walang masama kung gagastos tayo para mas lalaki pa yung potensyal na kikitain natin. Yan ang sikreto ng mga mayayaman. Kaya sila mayayaman. Pero yung paggastos na to increase productivity ang binabanggit natin dito hindi yung walang kwentang gastos. Mamaya kung ano-anong pinagbibili nyo dyan tapos pag namulubi kayo isisisi nyo kay kabisyo. Walang ganon. Alright mga kabisyo, I hope malinaw kung bakit may outsourcing at kung bakit napakahalaga nito. Hindi lang ito para sa pagpapalaki ng negosyo natin, mahalaga din ito para sa personal aspects natin. Speaking of outsourcing nga pala, ang video ito ay sponsored ng Softspin Laundry Services. Sa mga negosyante dyan at mga empleyado na laging busy-busy at walang time maglaba, lalong-lalo na pag taga dito lang naman kayo sa Baguio and Benguet, ang Softspin Laundry Services ay nag-o-offer ng wash, dry, and fold service. Pwede nyo i-draft o pag wala kayong time para sila nang bahala para pick upin nyo na lang pagkatapos. Pwede kayo mag-DIY o self-service at mag-relax at mag-wifi habang naghihintay. O pwede nyo ring ipa-pick up and delivery para less hassle. Sa Softspin Laundry Services, makasigurado kayong ang damit ay malambot, malinis at mabango na parang laging bago. For more information o gusto magpa-pick up, kontakin lamang sila sa cellphone number 0995-200-6129. Pwede i-message sila sa Facebook page Softspin Laundry Services o mag-email sa kanila sa softspinlaundryservices@gmail.com. Ang Softspin Laundry Services ay matatagpuan sa ground floor ng PA207 Building, Motorpool Mangal, Latrandaan, Benguet, katabi ng LTO at Provincial Engineering Office. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ipalabad nyo na yan mga kabisyo. Nasa description below ang kanilang contact information. Alright, see you there mga kabisyo. Wish you success. Bye!